may dalawang lalaki ang namatay. At sa mismong sandaling lumabas ang huling hininga mula sa kanilang katawan, dalawang paggising ang nangyari. Ang isa ay dumilat sa isang lugar na puno ng kapayapaan at aliwalas. Ang isa naman ay nagising sa isang kalagayang may malinaw na kamalayan at walang katapusang paghihirap. Hindi kayamanan ang nagligtas sa una. Hindi rin kahirapan ang naghatid ng kaparusahan sa ikalawa. Hindi ang dami ng ginto ang nagpasya ng kanilang kapalaran. Hindi rin ang gutom na kanilang tiniis. Ang nagtakda ng lahat ay isang bagay na mas malalim at kadalasang hindi napapansin. Sa video na ito ay samahan ninyo kami sa isang sinauna at nakakabagabag damdamin na kwento. Ito ang kwento ni Lazarus at ng mayamang lalaki. At tuklasin na rin natin kung bakit sa isang simpleng desisyon na karaniwan at halos hindi napapansin ang siyang nagbago ng lahat. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Noong unang panahon may isang lungsod na umiral. Isa itong buhay na lungsod. May mga tindahan, may kalakalan, may relihiyon. Sa mga kalsada, maririnig ang tunog ng mga tsinelas sa alikabok at ang sigaw ng mga tindero na nag-aalok ng paninda. May amoy ng bagong lutong tinapay sa hangin. May usok din ng insenso mula sa templo. Isa itong lungsod na naniniwala sa Diyos, pero madalas panlabas lang ang pananampalataya nila. Sa isang kalsada ng lungsod, may dalawang magkaibang buhay na magkatabi lang. Hindi sila malayo sa isa't isa. Hindi sila pinaghihiwalay ng pader o ilog. Isang pintuan lang ang pagitan nila. Sa loob ng pintuan may taong sagana sa lahat. Sa labas ng pintuan naman may taong walang-wala. At ang pintuang iyon ay hindi lang naghihiwalay ng bahay. Hinihiwalay din nito ang may malasakit at ang walang pakialam. Sa loob ng bahay na iyon nakatira ang isang lalaking simulat sa pool ay pinaboran na ng kapalaran. Hindi na inalagaan ng kasaysayan ng kanyang pangalan dahil ang kanyang pagkakakilanlan ay kayamanan mismo. Tawagin natin siyang Epulin, ang lalaking laging may pagdiriwang. Dahil sa kanyang buhay, tila walang tinatanggihan. Hindi sinasalubong ng sikat ng araw ang kanyang paggising dahil ito ay hinaharangan ng makakapal at bordadong kurtina. Sa halip ang kanyang umaga ay nagsisimula sa mahinang bulungan ng mga alipin. Ang unang dumadampi sa kanyang balat ay hindi hangin, kundi pinong linen. Dala mula sa malalayong panahian ng Egypt, isang tela na halos parang ulap sa lambot. Sa ibabaw nito isinusuot niya ang isang kakaibang kulay ube, isang kulay na nakalaan lamang sa hari at makapangyarihan. Ginawa mula sa libu-libong nilalang sa dagat. Bawat hibla ay nagsisigaw ng kapangyarihan, bawat tahi ay nagpapahayag ng katayuan, at bawat kasuotan ay patunay na hindi iniisip ang halaga. Hindi siya nagbibihis dahil kailangan. Nagbibihis siya para ipakita kung sino siya. Sa makintab na salaming bronse, bumabalik sa kanya ang isang larawang maingat na binuo. Hindi ng karaniwang tao, kundi ng isang nilalang na tila mas mataas sa iba. Para sa kanya, siya ay parang isang maliit na Diyos. Isang ganap na hari sa sarili niyang saradong mundo. At sa bawat araw ng kanyang buhay, may handaan. Hindi niya ipinagdiriwang ang tagumpay. Hindi ang mga alyansa. Hindi rin ang banal na araw. Iisa lang ang kanyang ipinagdiriwang, ang pribilehiyong mabuhay bilang siya mismo. Ang kanyang hapag, ginawa mula sa maiitim at mamahaling kahoy, ay halos bumigay sa bigat ng mga pagkaing kayang bilhin ng pera. May mga igos na kasing tamis ng pulot, may mga datiles na may lamang bihirang mani. May mga isdang sariwa pa, malamig pa ang laman, galing sa malayong baybayin. Ang pangunahing putahe ay laging parang isang sining. Mga korderong dahan-dahang iniihaw kasama ng bawang at rosemary. Hanggang sa ang laman ay kusang humihiwalay sa buto sa kaunting galaw lang ng pilak na kutsilyo. Sa loob ng bakuran ng bahay niya, may mga munting bukal na marahang umaagos at mga mosaik na nagpapakita ng kwento ng mga Diyos at bayani. Ang hangin din ay puno ng musika. May mga kwerdas ng lyre, may malalambing na plauta at may mahinang tunog ng tambol. Nagiging parang panaginip ang paligid. Ang tawanan ng mga bisita ay humahalo sa kalansing ng mga pilak na tasa. Ang mga usapan ay umiikot sa tubo, lupa, mana at maliliit na iskandalo ng ibang tao. Ganito nabubuhay si Epulin, balot sa sarap at aliwalas. Isang mundong makintab, komportable at tila perpekto. Isang saradong mundo, sapat na sa sarili at lubos na bulag. Pero ang bawat bula ay may hangganan at ang hangganan ng sa kanya ay ang pintuan. Sa labas nito, sa mismong gilid ay may isa pang lalaki. Ang lalaking ito ay binigyan ng kasaysayan ng pangalan. At siya si Lazarus. Yun lang ang tunay niyang pag-aari.
ang kanyang pangalan at ang mahina, halos hindi na marinig na hiningang patuloy pang lumalaban sa kanyang pagod na baga. Ang kanyang katawan ay hindi binalot ng linen, kundi ng alikabok na itinataboy ng mga karwaheng dumaraan na walang pakialam. Ang kanyang balat ay puno ng bukas na sugat, parang isang buhay na mapa ng sakit, pag-abandona at katahimikan. Wala siyang higaan. Ang kanyang hinihigaan ay ang mainit at matigas na bato sa tapat ng pintuan. Hindi pinili dahil komportable, kundi dahil iyon na lang ang natitirang pag-asa. Isang pag-asang paliit ng paliit araw-araw. Wala rin siyang musika. Ang tunog na kasama niya ay ang walang tigil na ugong ng mga langaw na naaakit sa kanyang mga sugat. Tinatamaan siya ng araw sa tanghaling tapat na parang walang awang martilyo. Walang bubong na sasalo sa init. Walang aninong makikiramay. Walang haplos ng ginhawa, nakahandusay ang kanyang marupok na katawan sa nagbabagang bato habang dahan-dahang hinihigop ng init ang kaunting buhay na natitira sa kanya. Para kay Lazarus, ang handaang nagaganap sa kabilang panig ng pintuan ay isa lamang malupit na pantasya, isang imaheng paulit-ulit na nililikha ng gutom niyang isipan. Ang hangin, walang pakialam sa paghihirap ng tao, ay nagdadala sa kanya ng amoy ng inihaw na kordero. Ang samyo ng tinimplahang karne ay tumatawid sa kalsada, pumapasok sa kanyang pandama at pinipilipit ang kanyang walang laman na tiyan sa sakit at pananabik. Buong puso, buong katawan inaasam ni Lazarus ang mga mumo. Hindi ang kasaganaan, hindi ang kabusugan, kundi ang mga nahulog na tira, ang mga nakalimutang piraso, ang mga butong nguya na at itinapon mula sa hapag ng mayaman. Gusto lang niyang mabuhay. Pero kahit iyon, hindi rin ipinagkaloob sa kanya. Ang tanging kasama ni Lazarus, ang nag-iisang nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa sa mundong patuloy na tumatalikod ay ang mga asong gala. Mga nilalang na tulad niya ay itinaboy ng lipunan. Walang amo, walang tirahan. Pero sa simpleng instinct ng mga hayop, tila mas nakita nila ang sakit na hindi nakita ng tao. Lumapit sila ng dahan-dahan. Amoy ang sugatang laman. At dinilaan ang kanyang mga sugat, hindi dahil sa awa na naiintindihan ng isip, kundi dahil sa presensyang kusang ibinibigay ng mga hayop. Kung saan ang tao ay nakakita ng abala, ang mga hayop ay nagbigay ng kasama. Paminsan-minsan bumubukas ang malaking pintuang sidar ng bahay. May mabigat na langit-ngit na parang babala. Lumalabas si Epoline na papapikit sa tindi ng sikat ng araw, habang nagmamadaling tinatakpan siya ng alipin ng payong. Habang dumaraan, ang mamahaling sandalyas niya ay dumadampi sa lupa, ilang pulgada lang mula sa nanginginig na kamay ni Lazarus. Minsan, napapadaan ang kanyang tingin sa nakahandusay na katawan sa may pintuan. Pero iyon ay tinging walang laman, hindi tumitigil, hindi kumikilala, hindi nagtatagal. Sa kanyang mata, hindi iyon tao, kundi isang malabong hugis, isang bunton ng maruruming basahan, isang dungis sa pasukan ng kanyang magarang bahay. Isang abala, pero hindi mahalaga. Isang problemang inaasahang mawawala na lang sa paglipas ng panahon. Para kay Epoline, si Lazarus ay hindi tao. Isa lang siyang bagay, isang depekto sa perpektong tanawin ng kanyang buhay, gaya ng mga bitak sa kalsadang hindi na pinapansin. Walang salitang ibinigay, walang baryang inihulog kahit walang pakialam, walang kilos kahit gaano kaliit, puro katahimikan. At isang napakalayong distansya sa pagitan ng dalawang mundong magkatabing umiiral sa iisang daan. Muling nagsara ang pintuan at nagpatuloy ang handaan. Ang oras, walang pakialam sa ubay man o basahan, ay patuloy sa pagtakbo. Nagpalit ang mga panahon. Nagiba ang kulay ng langit, asul, abo, init, lamig. Pero sa tapat ng bahay ni Epoline, walang nagbago. Kasaganaan sa loob, paghihirap sa labas. Unti-unti, may isang bagay na nagbabago. Humihina ang paghinga ni Lazarus. Ang kanyang mga mata, malalim at maputla, ay mas matagal nang nakapikit. Hinahanap ang pahinga sa maikling sandali ng lagnat na tulog. Ang gutom ay hindi na matalim na sakit. Ito ay naging mabigat na kawalan. Parang baga na dahan-dahang nauupo sa loob. Ang kanyang katawan, pagod na sa paglaban, ay nagsisimula ng bumigay. Isang hapon habang muling umaabot sa hangin ang amoy ng inihaw na kordero mula sa bakuran ng mayaman, lumabas ang isang batang alipin para itapon ang natirang alak mula sa handaan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa huling lakas, bahagyang naiangat ni Lazarus ang kanyang ulo. At sa isang iglap, hindi abala ang nakita ng bata, kundi isang tao. Sa isang mabilis at palihim na kilos, itinago niya ang isang piraso ng tinapay sa kanyang kasuotan at palihim na ibinagsak ito malapit sa kamay ni Lazarus. Ngunit mula sa bintana nakamasid ang matang sanay sa disiplina at kontrol.
Isang matalim na sigaw ang bumasag sa hangin. Hindi laban kay Lazarus kundi laban sa alipin. Napatras ang bata at mabilis na tumakbo palayo. Iniwan ang tinapay na bumagsak sa alikabok. Wala nang lakas si Lazarus para abutin ito. Ang munting kabutihang iyon, ipinanganak at namatay sa iisang sandali. Ang huling ugnayan ni Lazarus sa mundo ng tao. Isang halos hindi nakikitang kilos. Hindi nito binago ang kanyang kalagayan. Hindi nito pinawi ang kanyang gutom. Ngunit iyon ang huling hibla ng pagiging tao bago ang ganap na katahimikan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, kinukulayan ang ulap ng malalim at halos pulang-pula na liwanag. Nararamdaman ni Lazarus ang lamig ng bato na pumapasok sa kanyang nangihinang katawan. Hindi na masakit ang tigas ng lupa. Wala nang hapdi ang mga sugat. Tumahimik na ang gutom na matagal nang sumisigaw sa loob niya. Ang ingay ng kalsada ay unti-unting lumalayo. Mga tinig, mga yapak, mga hayop, lahat ay naglaho. Naging isang malayong ugong, parang alaalang unti-unting nawawala sa oras. Sa kabila nito, isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting bumalot kay Lazarus. Isang gaan, isang kapahingahang matagal na niyang hindi naramdaman. Parang biglang nawala ang bigat ng kanyang katawan. Para bang mismong grabidad ay binitiwan na siya ng mundo. Pumikit siya sa huling pagkakataon. At sa dilim sa likod ng kanyang mga talukap, hindi niya nakita ang kawalan na kinatatakutan ng marami. Sa halip may banayad at mainit na liwanag, parang bukang liwayway na tahimik na sumisilip sa malayo. Naroon ang presensya ng mga nilalang na hindi naglalakad sa alikabok ng mga kalsada. Mga presensyang nagbibigay ng aliwalas at lakas. Mga presensyang sapat na para matunaw ang lahat ng takot. Walang trumpeta, walang anunsyo, walang ingay. Isang payapang pagdaan lamang, isang kaluluwang pinalaya mula sa kulungan ng laman. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Lazarus. Inalis ito ng mga bantay ng lungsod ng walang seremonya, bahagi lamang ng karaniwang gawain. Isang formalidad para linisin ang pasukan ng bahay ng isang mahalagang tao. Walang umiyak, walang nagluksa, para sa mundo para lang may tinanggal na batong sagabal sa daan. Pagkalipas ng ilang linggo, isang matinis na sigaw ang yumanig sa katahimikan ng mansyon. Si Epolin, ang lalaking araw-araw ay parang pista, ay tinamaan ng biglaan at marahas na lagnat. Hindi rumespeto ang sakit sa kanyang pader, hindi sa kanyang pinong linen, hindi sa bigat ng kanyang kayamanan. Ibinagsak siya nito sa higaan kung saan matagal siyang natulog ng may buong seguridad, ngayon ay naging larangan ng digmaan. Tinawag ang pinakamahuhusay na doktor sa buong rehiyon. Napuno ang silid ng amoy ng mapapait na damo, langis at mga pamahid. Napuno rin ng bulungan, balisa at walang silbi. Ang lalaking sanay mag-utos at sundin agad ay naging bilanggo ng sarili niyang katawan. Ang ube ng kanyang kasuotan ay napalitan ng mga kumot na basang-basa sa pawis. Lumaban siya na parang haring napatalsik. Kumapit siya sa buhay gaya ng pagkakapit niya noon sa ginto. Sinisin niya ang mga manggagamot. Nangako siya ng yaman sa mga Diyos na halos hindi naman niya pinaniwalaan. Sinubukan niyang suhulan ang kamatayan. Parang isa lang itong negosyong pwedeng tawaran. Pero ang kamatayan hindi nakikipag-usap. Sa kanyang huling sandali, habang napapaligiran ng mga kamag-anak na lihim ng nagbibilang ng mana at alyansa, biglang dumilat ang kanyang mga mata. Puno ng sinaunang takot, hindi liwanag ang nakita niya, kundi makapal na dilim na tila nagtitipon sa mga sulok ng kanyang marangyang silid. Isang buhay na anino, isang dilim na walang kabusugan. Ang kanyang huling hininga ay hindi buntong hininga ng kapayapaan, kundi isang garalgal ng sindak. Ang kanyang kamatayan hindi tulad ng kay Lazarus ay naging isang pangyayari na puno ng iyakan ng bahay. Ipinadala ang mga mensahero sa buong lungsod. Inihanda ang pinakamagarang libing na nakita ng lungsod sa loob ng maraming taon. Isang huling palabas ng kayamanang wala ng silbi. Isang mahabang prosesyon ang dumaan sa pangunahing kalsada. Ang mga bayarang tagatangis ay pumunit ng kanilang damit. Ang mga talumpati ay pumuri sa kanyang di umano'y kabutihan at pagkabukas palad. Ang kanyang katawan, inimbalsamo, ay inilagay sa isang libingang inukit sa bato at tuluyang isinara. At ang prosesyong iyon ay dumaan mismo sa lugar kung saan namatay si Lazarus, nang walang sino mang nakapansin sa malalim na kabalintunaan ng sandaling iyon. Ganito umalis sa mundo ang dalawang lalaki. Ang isa, hubad sa lahat, ay dinala sa katahimikan patungo sa lugar ng aliwalas. Ang isa, na minsang nagmay-ari ng lahat, ay inihatid hindi ng katahimikan, kundi ng yabang at walang saysay na karangyaan patungo sa pahingang inakala niyang kanya. Ang lupa ay matagal nang nagsabi ng huling salita tungkol sa kanilang dalawa. Ngunit doon pa lang talaga nagsisimula ang tunay na kwento. Ang dilim ng libingan ay makapal at ganap.
isang katahimikan ng bato at siksik na lupa. Pero ang katahimikang iyon ay nabiyak hindi dahil sa tunog mula sa labas, kundi dahil sa biglaang paggising ng kamalayan. Nagising si Epolin, hindi sa buhay, kundi sa isang nakakatakot na malay na kamalayan. Hindi na siya nasa kanyang libingan. Ang lamig ng bato ay napalitan ng tuyong init na parang umaakyat mula sa kaibuturan ng kanyang sarili. Mabigat ang hangin, hindi gumagalaw, puno ng mga alingaw-ngaw ng malalayong panaghoy. Isang tuloy-tuloy na himig ng paghihirap na nanginginig sa dilim. Sinubukan niyang dumilat pero walang makikita. Hindi ito kakulangan ng liwanag, kundi isang buhay na dilim, nakakadagan, halos mahawakan. Sinubukan niyang gumalaw pero wala siyang katawan. Sinubukan niyang magsalita pero wala siyang dila. Ang natira na lamang ay isang hubad na isip, isang lantad na alaala, nakulong sa malinaw at tuloy-tuloy na paghihirap. At sa kanya naramdaman ang uhaw. Hindi ito uhaw ng bibig o lalamunan. Hindi ito simpleng pagkauhaw ng katawan. Ito ay uhaw ng kaluluwa, isang naglalagablab na pananabik para sa ginhawa, para sa pahinga, para sa kahit isang patak ng pag-asa. Isang apoy sa loob na walang tubig ang kayang patayin. Ang kawalan na matagal niyang ipinasok sa kanyang buhay ay bumalik ngayon sa kanya. At yun na lamang ang kanyang realidad. Sa gitna ng desperasyon, lumawak ang kanyang pandamalampas sa sariling sakit at sa isang distansyang hindi masukat, naroon ang isang bitak sa dilim. Hindi ito araw, hindi rin apoy. Ito ay banayad na liwanag, payapa, matatag, parang bukang liwayway sa mundong walang sakit. Habang unti-unting umaangkop ang bago niyang paraan ng pag-unawa, luminawang tanawin. Hindi ito palasyong ginto. Isa itong buhay na lugar, isang kapatagan ng pahinga at kapayapaan. At may mga taong naroon. May isang namukod tangi, may dignidad ng mga ninuno, balbas na kasing puti ng niebe at mga matang puno ng sinaunang karunungan. Ito ay si Abraham at sa tabi niya, sa lugar ng karangalan at aliwalas, may isa pang lalaki. Pinilit ni Epolin na kilalanin siya. Simple ang suot, malinis. Buo ang katawan, walang sugat, walang peklat. Ang mukha na minsang hinubog ng sakit ay ngayoy puno ng tahimik at ganap na kagalakan. Isang ginawang dumaloy sa kaibuturan ni Epolin. Mas malamig pa kaysa sa libingan. Hindi maaari, imposible. Ngunit ang katotohanan ay dumagan sa kanya. Ang lalaking iyon, ang nasa kapayapaan ay si Lazarus, ang pulubi, ang taong itinaboy sa kanyang pintuan. Sa sandaling iyon baligtad ang universo. Gumuho ang mga patakarang minsang pinagharihan niya. Nadurog ang mga ranggo ng yaman at kapangyarihan. Ang laging nasa huli ay naging una. Ang minsang umaasa lang sa mumo ay ngayoy kabahagi ng handaan ng walang hanggang kapayapaan. At siya, ang dating punong abala ng mga piging, ay nasa labas. Sa dilim nilamon siya ng bugso ng damdamin. Una, hindi paniniwala. Sumunod, galit na walang magawa. Paano nangyari ito? Paano napunta roon ang lalaking iyon, ang taong binaliwala niya habang siya ay nandito? At saka dumating ang inggit, isang laso na hindi niya natikman noong siya'y nabubuhay. Ngayon ay unti-unting ngumangat-ngat sa kanya, pinapakain ang kanyang paghihirap. At bigla, parang kidlat, isang alaala ang tumama sa kanya ng may malupit na linaw. Biglang bumalik sa alaala ni Epolin ang isang eksena. Nakita niya ang sarili niyang palabas ng bahay. Ang ubay na kasuotan ay humahampas sa hangin. Nakita niya si Lazarus sa lupa, inaangat ang nanginginig na kamay. Naalala niya ang sarili niyang muka, walang awa, walang pakialam. Naalala niya ang simpleng galaw ng kamay na ibinigay niya sa mga bantay para ilayo ang pulubi. Noon wala lang iyon, isang maliit na sandali, isang abalang eksena sa araw-araw. Pero ngayon ang sandaling iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Bawat detalye ay nasusunog na parang baga ng apoy. Ang langaw, ang tingin ni Lazarus na humihingi ng tulong. At ang sarili niyang malamig na pagwawalang bahala. At doon niya naunawaan, ang kanyang kapalaran ay hindi napagpasyahan sa kamatayan, kundi sa libu-libong maliliit na sandali na gaya noon. Naglaho ang galit, ang natira ay isang malalim at nakakahiyang pangihinayang. Nabasag ang kanyang pagmamataas, ang tahimik na puwersang gumalaw sa buong buhay niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Epolin ang pangangailangang magmakaawa. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa kapwa hindi bilang mas mababa, kundi bilang tanging posibleng pag-asa. Pinag-ipon niya ang natitirang lakas ng kanyang kamalayan, lahat ng piraso ng sarili niyang pagkatao. At nakahanap siya ng tinig, hindi tinig ng amo, hindi tinig ng may kapangyarihan, hindi tinig ng taong sanay sundin. Ito ay tinig na hindi niya kailanman ginamit noong nabubuhay pa siya. Ang tinig ng isang tunay na pulubi,
magaspang, basag, puno ng uhaw at sakit. Isang sigaw na pilit tumatawid sa napakalawak na pagitan na naghihiwalay sa kanya mula sa awa. At sumigaw siya, "Ama Abraham, maawa ka sa akin. Isugo mo si Lazarus para isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at mapalamig ang aking dila dahil ako ay labis na pinahihirapan sa apoy na ito." Kahit sa gitna ng paghihirap, may natira pa ring bakas ng kanyang dating kayabangan. Muli niyang hiniling na paglingkuran siya ni Lazarus. Mula sa kabilang panig sumagot ang tinig ni Abraham. Hindi ito tinig ng galit, hindi tinig ng hatol. Ito ay tinig ng malalim at matatag na lungkot. Parang ama na nagpapaliwanag ng masakit pero hindi na mababago. "Anak," sabi niya, "alalahanin mo. Noong ikaw ay nabubuhay pa, natanggap mo ang mabubuting bagay, ang mga piging, ang ube na kasuotan, ang mga kasiyahan. Samantalang si Lazarus ay tumanggap ng gutom, sakit at paghamak. Ngayon nararapat lamang na siya ay aliwin dito at ikaw ay magdusar yan." Ang salitang alalahanin ang naging sentro ng kanyang parusa. Ang alaala na dati puno ng kasiyahan ay naging galeriya ng mga pagkukulang. Bawat handaan ay naging paratang. Bawat marangyang kasuotan ay parang kumot na lalong sumisikip sa kanya. Ang alaala ay hindi nakanlungan. Ito na mismo ang apoy. At doon niya nakita ang malaking pagitan sa pagitan nila. Isang bangin na hindi kayang tawirin ng kahit anong pakiusap. Naunawaan niya na ang hustisya ng Diyos ay hindi paghihiganti, kundi aninang binhing siya mismo ang nagtanim sa buong buhay niya. Nabigo ang kanyang unang hiling at isang bagong takot ang dumating. Hindi na lang para sa sarili niya o marahil ito ang huli niyang anyo ng pagiging makasarili. Ayaw niyang maranasan ng iba ang dinaranas niya ngayon. Naalala niya ang kanyang bahay. Naalala niya ang buhay na nagpapatuloy kahit wala na siya. At naalala niya ang 5 niyang kapatid. Mga kapatid na marahil sa sandaling iyon ay nagdiriwang pa sa kanyang alaala. Mga lalaking natutong mahalin ang yaman at balewalain ang mahihirap, gaya ng itinuro niya. Mga lalaking naglalakad sa parehong landas na nagdala sa kanya sa kapahamakan. Muli siyang sumigaw, mas madali, mas nagmamadali. Ang kanyang tinig ngayon ay may halong desperasyon na halos parang malasakit. "Makausap mo sana ako, Ama." Muling nakiusap si Epoline. "Isugo mo si Lazarus sa bahay ng aking ama. Mayroon akong 5 brothers. Balaan mo sila para hindi rin sila mapunta sa lugar na ito ng paghihirap." Muling sumagot si Abraham. Matyaga, pero hindi na magbabago ang sagot. Mayroon silang mga isinulat ni Moses at ng mga propeta. Makinig sila roon. Sa sagot na yon malinaw ang isang katotohanan. Lahat ng kailangan para mamuhay ng tama ay matagal nang ibinigay. Nakasulat na ang mga babala. Iniingatan sa mga banal na kasulatan. Binabasa linggo-linggo sa mga sinagog. Hindi kulang sa paalala ang mundo. Kulang lang sa pakikinig. Pero hindi pa rin sumuko si Epoline. Naalala niya kung gaano kabaliwala sa pananampalataya ang kanyang mga kapatid. Isang kawalang pakialam na siya mismo ang tumulong hubugin. Kaya iginiit niya ang huling pakiusap. Ang dahilan niya ay dahilan ng taong sanay sa palabas, sa milagro, sa mga bagay na kailangang makita, mahawakan at katakutan bago paniwalaan. Hindi Ama Abraham. Pagsusumamo niya. Pero kung may babangon mula sa mga patay at magbabala sa kanila, tiyak magsisisi sila. Isang malinaw na himala. Isang ebidensyang hindi pwedeng baliwalain. Yun ang inaasahan niya. Parang isang malalim na buntong hininga ang sagot ni Abraham. Isang sagot na tila dumaan sa buong kawalang hanggan. At kung hindi sila nakikinig kay Moses at sa mga propeta, wika niya, hindi rin sila maniniwala kahit may bumangon pa mula sa mga patay. Hindi kakulangan sa ebidensya ang problema, kakulangan sa kagustuhang maniwala. Kahit may multo mula sa kabilang buhay, may mahahanap pa rin silang paliwanag. Bangungot, guni-guni, sobra sa alak, isang panlilin lang. Kahit ano, basta hindi nila kailangang magbago. Dahil ang magbago ay mga hulugang iwan ang handaan, ang karangyaan, ang buhay na mahal nila. Sa mga salitang iyon natapos ang usapan. Bumagsak muli ang katahimikan, mas mabigat, mas pinal, mas tiyak. Doon tuluyang naunawaan ni Epoline ang huling katotohanan. Ang pintuan ng awa ay hindi isinara dahil sa kalupitan ng Diyos. Ito ay nagsara dahil ang susi, pagsisisi, ay maaari lamang gamitin habang ang tao ay nabubuhay pa sa mundo. Ngayon ang natira na lamang ay ang bangin. Ang huling salita ni Abraham ay hindi umalingaw-ngaw na parang kulog. Ito ay bumagsak na parang malaking lapida na nagsasara ng libingan. Wala nang maaring ipaglaban. Wala nang maaring iapela. Ang hatol ay hindi isang pangyayari sa hinaharap.
Ito ay kasalukuyang kalagayan, hinubog ng buong buhay ng paulit-ulit na mga desisyon. Nakita ni Epoline na unti-unting tumalikod si Abraham, hindi sa galit, hindi sa paghamak, kundi sa katahimikan ng isang panahong tapos na. At kasabay niya tumalikod din si Lazarus. Ang kanyang muka ay hindi na nakatingin sa hirap na kanyang iniwan, kundi lubusang nakalubog sa kapayapaang ngayon ay nasa kanya na. Ang liwanag sa kanilang paligid ay hindi biglang nawala. Unti-unti lamang itong umatras, palayo, papalayo, hanggang sa para kay Epoline, tila ang huling araw sa buong universo ay lumubog na sa abot tanaw. At naiwan siya sa isang dilim na mas malalim kaysa sa anumang kanyang naranasan. Ngayon siya ay tunay na nag-iisa. Dati, ang paghihirap niya ay uhaw at alaala. Ngayon nadagdagan pa ito ng kaalaman. Alam niyang may ginhawa pero hindi niya maaabot. Alam niyang may kapayapaan pero hindi para sa kanya. Ang pintuan ay hindi lang nagsara, naglahong tuluyan. Ang alaala ng kanyang mga kapatid ay hindi na pakiusap. Isa na rin itong anyo ng kanyang parusa. Kita niya ang kanilang kinabukasan na parang nakasulat na. Dahil siya mismo ang nagturo sa kanila kung paano ito isulat. Unti-unting naglaho ang tanawin ng kawalang hanggan at bumalik ang kwento sa mundo ng mga buhay. Ang tanging lugar kung saan may saysay pa ang mga desisyon. Sa mansyon ni Epoline, nagpatuloy ang buhay. Kahit sa panlabas lamang, namana ng kanyang 5 brothers ang kanyang yaman, pati ang kanyang mga gawi. Sa sandaling iyon, nakahilig sila sa parehong bulwagan, nagpiging, umaagos ang alak, umaalingaw-ngaw ang tawanan, walang laman. Pinag-uusapan ang negosyo, ang lupa, ang pagpapalawak ng kayamanan. Mula sa kalsada sa ibaba, umalingaw-ngaw ang tinig ng isang mangangaral, isa sa marami, na nagsasalita tungkol sa katarungan para sa mahihirap at sa hatol ng Diyos. Nainis ang isa sa mga kapatid at iniutos na isara ang bintana. Sa labas ng pintuan, sa mismong lugar kung saan minsang nakahiga si Lazarus, may isang balo na babae na ngayon ang namamalimos. Siniguro ng mga lingkod alinsunod sa matagal ng utos na hindi na kinuwestiyon, na hindi siya makalapit. Mayroon silang Moses at ang mga propeta, pero isinara nila ang kanilang mga tenga. Nanatili sa hangin ang babala ni Abraham, hindi nakikita pero makapangyarihan. Kahit pa magpakita ang multo ng sarili nilang kapatid sa gitna ng handaan, puno ng sindak ang mga mata, makakahanap pa rin sila ng paliwanag. Masama ang tiyan, sobra sa alak, pagod lang, kahit ano. Basta hindi nila kailangang harapin ang isang katotohanang mahalaga. Kailangang magbago ang kanilang buhay. Ngunit ang kanilang mga puso, gaya ng kay Epoline noon, ay pinatigas ng kaginhawaan at binulag ng kinang ng ginto. Ang kwento ni Lazarus at ng mayamang lalaki ay hindi nagtatapos sa kabilang buhay. Nagtatapos ito rito sa mundo ng mga nabubuhay. Nagtatapos ito sa bawat pintuan, sa bawat araw, sa bawat desisyon, sa pagpiling makakita o magbulag-bulagan. Sa pagpiling makinig sa sinaunang karunungan o lunurin ito sa ingay ng sariling mga handaan. Dahil ang malaking bangin ay hindi hinuhukay pagkatapos ng kamatayan. Ito ay hinuhukay araw-araw, sa bawat kawalang pakialam, sa bawat pagkakataon ng awa na tinanggihan. Isang bangin na tayo mismo ang naghuhukay o isang bangin na maari pa nating tawirin habang may oras. Ang kwento ni Lazarus at ng mayamang lalaki ay paalala na ang pinakamaliit na desisyon ay may pinakamalaking alingaw-ngaw sa kawalang hanggan.